Mga kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang pag-aaralan natin ay isa pang talinghaga na sinalita ng Panginoong Hesukristo. Basahin natin ang paksa. Ang talinghaga tungkol sa lingkod na hindi marunong magpatawad. Ulitin natin ang pagbasa ng paksa. Ang talinghaga tungkol sa lingkod na hindi marunong magpatawad. Ang talinghagang ito ay sinalita ng Panginoong Hesukristo nang lumapit at nagtanong si Apostol Pedro sa kanya. Ang tanong, Panginoon, makailang ulit o makailang beses magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya ay aking patatawarin? Hanggang sa makapito? Sinabi sa kanya ng Panginoong Hesukristo, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung pito. Magkaiba yung makapito sa makapitumpung pito. Yung makapitumpung pito, pagka kinuwenta natin, 70 times 7. Ano sagot niyo? Pagka kinuwenta natin yun, 490 times. Ibig sabihin ay maraming beses. Sa sagot na ito ng Panginoong Kristo, ipinahihiwatig niya na kailangan ay mahaba ang pasensya sa kapatid na nagkasala. At para ipakita kung paano ito dapat gawin ng kapatid na pinagkasalaan, sinalita ng Panginoong Kristo ang talinghaga tungkol sa lingkod na hindi marunong magpatawad. Diyan na tayo sa talinghaga. Sa unang bilang, anong isinasaad sa talinghaga tungkol sa lingkod na hindi marunong magpatawad? Ito sagot. Kaya't ang kaharian ng langit ay maihahambing dito. May isang haring nagpasyang ipatawag ang kanyang mga alipin upang sila'y makipag-ayos tungkol sa kanilang mga utang. Sa makatwid, yung talinghaga tungkol sa lingkod na hindi marunong magpatawad, inihambing yon sa kaharian ng langit. Ano sabi ng Panginoong Kristo tungkol sa talinghagang ito? May isang hari o Panginoon na nagpasyang ipatawag ang kanyang mga alipin o mga lingkod upang sila'y makipag-ayos tungkol sa kanilang mga utang. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Nang magpasimula ng makipag-ayos o maningil ang hari, sinong unang iniharap sa kanya upang makipag-ayos tungkol sa kanyang utang? Ito sagot. Iniharap sa kanya ang isang may utang sa kanya na 10,000 talento. Yung 10,000 talento, katumbas yun ng milyong-milyong dolyar sa ating panahon. Napakalaking halaga ng pagkakautang ito. Yan tayo sa kasunod na bilang. Sapagkat walang maibayad ang aliping iyon, anong ipinag-utos ng hari na gawin sa kanya? Ito sagot, basahin natin. Ipinag-utos ng kanyang Panginoon na ipagbili siya, gayon din ang kanyang asawa at mga anak, at samsamin ang lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y magbayad. Narinig ninyo ang pasya o hatol ng hari? Dahil yung una na nagkautang, hindi nakapagbayad. Napakalaking halaga ang kanyang pagkakautang. Ano ang inihatol sa kanya? Ang sabi, ipagbili siya. Gayon din ang kanyang asawa at mga anak. At pagkatapos ay samsamin ang lahat ng kanyang ari-arian para makabayad siya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ng aliping yun? Nang marinig ang pasya ng hari na ipagbili siya ng kanyang asawa at mga anak at samsamin ang lahat ng kanyang ari-arian. Ito sagot, lumuhod ang alipin at nakiusap.
bigyan pa po ninyo ako ng palugit at makababayad din ako sa lahat ng utang ko sa inyo. Sa makatwid, nakiusap, nagmakaawa yung alipin, sapagkat ayaw niya na siya ay maipagbili ang kanyang asawa at mga anak at samsamin ang lahat ng kanyang ari-arian. Lumuhod siya, nakiusap, bigyan pa siya ng palugid o pagkakataon upang makabayad sa lahat ng pagkakautang niya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ng hari nang marinig ang pakiusap ng aliping yun? Ito sagot, nahabag naman sa alipin ang kanyang Panginoon. Kaya siya'y pinakawalan at pinatawad sa kanyang pagkakautang. Pansinin ninyo mga kapatid, kahit malaki ang pagkakautang ng alipin o ng lingkod na yon ng hari, pero dahil nakiusap o nagmakaawa siya, nabigyan pa siya ng palugit o ng panahon para makabayad sa lahat ng pagkakautang niya, pinatawad siya ng kanyang Panginoon dahil nahabag o naawa sa kanya. Pinakawalan siya. Hindi na siya ipinagbili, hindi na rin ipinagbili ang asawa at mga anak niya, hindi na rin sinamsam ang lahat ng ari-arian niya. Katumbas ng hindi na siya pinagbayad sa kanyang pagkakautang, gayong napakalaki ng utang niya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong sumunod na pangyayari nang ang alipin yon ay pinatawad sa kanyang pagkakautang at pinalaya ng hari? Ito sagot. Subalit, sa paglabas ng alipin ding iyon, ay nakita niya ang isa niyang kapwa-alipin na may utang sa kanya na 100 denaryo. Bigla niya itong hinawakan at sinakal. Magbayad ka na ng utang mo, ang sabi niya. Napansin ba ninyo ang ginawa ng aliping pinatawad ng hari sa malaki niyang pagkakautang? Nang makita niya ang isa niyang kapwa-alipin na may utang sa kanya ng 1 denaryo, ano ginawa niya? Bigla niya itong hinawakan at sinakal. Saka sinabing, magbayad ka na ng utang mo. Sa makatwid, naging maraha siya sa may utang sa kanya. Sinaktan niya ang kapwa niya alipin na may utang sa kanya ng 100 denaryo. Magkano ba yung 100 denaryo sa ating panahon? Katumbas yun ng humigit kumulang ay 5,000 dolyar. Kung ihahambing sa naging utang niya na pinatawad sa kanya, napakaliit ng 5,000 dolyar. Pero hindi niya napatawad yung may utang sa kanya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano katunayan nun? Ito. Anong ginawa ng kanyang kapwa-alipin pagkatapos niyang gawin yaon? Ito sagot. Lumuhod sa harap niya ang kanyang kapwa-alipin at nakiusap sa kanya, bigyan mo pa ako ng palugid at babayaran kita. Diyan na tayo sa kasunod na bilang. Pinakinggan ba ng aliping yaon ang pakiusap ng kapwa niya alipin na bigyan pa siya ng palugit at babayaran niya siya? Ito sagot. Subalit, hindi siya mapakiusapan. Sa halip ay umalis siya at ipinakulong ang kapwa alipin hanggang sa makapagbayad ito ng utang. Pinakinggan ba ng aliping yaon ang pakiusap ng kapwa niya alipin? Nabigyan pa siya ng palugit para makapagbayad sa kanya? Hindi siya mapakiusapan. Katumbas ng ayaw niyang makipag-ayos. Sa halip, ano ang kanyang ginawa? Umalis at ipinakulong ang kapwa niya alipin na may utang sa kanya. Pansinin niyo yun. Nakalimutan niya yung mabuting ginawa sa kanya ng hari nung siya ang humihingi ng paumanhin.
nung nakikiusap para bigyan pa siya ng palugit na siya ay pinatawad kahit na napakalaki ng pagkakautang niya, nalimutan niya yon. Ano katunayan? Nung walang maibayad yung kapwa niya alipin na may utang sa kanya, ang ginawa umalis. Nagsumbong sa otoridad. Ipinakulong yung kapwa niya alipin na may utang sa kanya. Pamilyar tayo sa ganitong pangyayari. Kapatid, at hindi basta kapatid, na nagsumbong sa otoridad at ipinakulong ang kapwa niya kapatid dahil sa di umano ay kasalanang nagawa. At hanggang ngayon, nasa bilangguan, maraming taon na ang binilang. Kaya hindi na natin lalawakan ang pagtalakay ukol dito para hindi tayo humaba. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong naging damdamin ng iba niyang kapwa alipin na nakakita sa kanyang ginawa? Kanino sila dagli ang pumaroon upang magsumbong? Ito sagot. Nang makita ng iba pang mga alipin ang pangyayari, labis silang nalungkot. Pumunta sila sa kanilang Panginoon at isinumbong sa Kanya ang buong pangyayari. Sa makatwid, ikinalungkot ng iba pang kapwa alipin ang ginawa ng aliping hindi marunong magpatawad. Kaya pumunta sila sa kanilang Panginoon at isinumbong ang buong pangyayari. Kaya kahit na ngayon, sa ating kalagayan, yung ginawa doon sa di umano ay nagkamali, nagkasala ay ipinakulong, ipinabilanggo, ikinalungkot yun ng maraming kapatid sa iglesia. At hanggang ngayon, hindi nila malimutan yung ginawang yun sa kapwa kapatid. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang ginawa at sinabi ng Panginoon sa aliping yaon na hindi marunong magpatawad sa kapwa niya alipin? Ito sagot, unawain nating mabuti. Ipinatawag nga siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, napakasama mong alipin. Pinatawad kita sa lahat ng iyong pagkakautang sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat naawa ka sa iyong kapwa alipin kung paanong naawa ako sa iyo? At sa galit ay ibinigay siya ng kanyang Panginoon sa mga tagapagparusa sa loob ng bilangguan hanggang sa makabayad siya sa lahat ng kanyang utang. Dahil nga sa ipinarating doon sa hari o sa Panginoon yung masamang ginawa noong alipin na pinatawad niya doon sa aliping may utang sa kanya, ano ginawa ng Panginoon? Pinatawag siya. At tahasang sinabi sa kanya, napakasama mong alipin. Para na nating nakikinikinita. Yung gumawa ng masama doon sa kapatid na ipinabilanggo, ito rin ang sinasabi. Napakasama mong alipin. Pinatawad kita sa lahat ng iyong pagkakautang sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat naawa ka sa iyong kapwa alipin? Kung paanong naawa ako sa iyo? At sa galit, ano ginawa ng hari o ng Panginoon? Ibinigay siya sa mga tagapagparusa sa loob ng bilangguan. Siya naman yung ipinakulong para makapagbayad sa lahat ng kanyang utang. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong tiniyak ng Panginoong Hesukristo na gagawin ng Amang nasa langit sa kanino mang tumanggap ng kanyang pagpapatawad, subalit hindi naman marunong magpatawad sa kapwa? Ito sagot. Gayon din ang gagawin ng aking Amang nasa langit sa bawat isa sa inyo kung hindi kayo taos-pusong magpapatawad sa inyong kapatid. Nilinaw ito ng Panginoong Kristo. Sa kanino mang hindi marunong magpatawad, sa kanino mang ayaw makipag-ayos
sa kanyang kapatid, lalo na sa sariling pamilya, lalo na sa magulang, lalo na sa mga kapatid sa laman. Anong sabi ng Panginoong Kristo? Gayon din ang gagawin ng aking Ama na nasa langit sa inyo, kung hindi kayo taos-pusong magpatawad sa inyong kapatid. Kung ngayon, ang mga tumanggap ng pagpapatawad ng Diyos ay dapat matutong magpatawad sa kapwa na nagkasala o nakagawa ng pagkakamali sa Kanya. Ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa manghuling araw ang tumanggap ng biyayang pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Bakit natin natitiyak yun? Ang Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo ng Panginoong Kristo. Kaya tayo ang dapat na natuto o marunong magpatawad sa iba. Huwag ang tignan natin ay ang dami o ang bilang na nagawa na nating pagpapatawad. Inuulit namin yan. Huwag ang tignan natin ay ang dami o ang bilang ng nagawa na nating pagpapatawad. Sa halip, tulad ng isinasaad sa talinghaga, dapat magpatawad ng sagana ang tumanggap ng saganang pagpapatawad. Kung hindi tayo matututong magpatawad sa kapwa, ay pagbabayarin tayo ng Diyos sa mga pagkakasalang nagawa natin. Tulad ng ginawa ng hari sa aliping nasumpungan na hindi natutong magpatawad sa iba. Napatawad na sana siya kahit na napakalaki ng pagkakautang o pagkakasala niya. Pero dahil hindi siya natutong magpatawad sa iba, siningil siya sa lahat ng pagkakautang niya o pinapanagot siya sa lahat ng mga kasalanang nagawa niya. Para makapagpatawad tayo sa iba, ang tingnan natin ay ang dami o ang bilang ng mga kasalanang nagawa natin na inihingi natin ng tawad sa Diyos at ipinatawad naman niya sa atin. Itinuro ni Apostol Pablo ang batayan o saligan na dapat nating gamitin upang magawa nating magpatawad sa ating kapwa na nagkasala sa atin. Nakasulat yon sa Efeso 4:32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Sa makatwid, hinahanap ng Diyos sa bawat kaanib sa iglesia, maging mabait, maging maawain, maging mapagpatawad. Bakit? Sapagkat ang Diyos, pinatawad tayo dahil kay Kristo o dahil sa pagkakatubos ng Panginoong Hesukristo sa ating mga kasalanan. Huwag nating kalilimutan yun. Tayong unang tumanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya matuto tayo na magpatawad sa iba. Napakarami na pong kasalanan. Pagkakamali na nagawa sa akin ng ating kapatid. May Diyos na siyang hukom, na siyang hahatol sa kanino mang nagkasala laban sa atin. Wala sa atin ang karapatan para humatol. Sapagkat pagka humatol tayo sa iba, yung hatol na ihahatol natin, ihahatol sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya kayong mga kabataang nakikinig ngayon, kahit pa kayong mga magulang na nakarinig ng aral na ito, huwag tayong magkikimkim ng galit, lalo na ng puot sa kanino mang nagkasala laban sa atin. Matuto tayong magpatawad. At sana ito ay marinig ng mga nangunguna sa Iglesia ni Cristo ngayon. Ang pagpapatawad, yun ang tungkulin natin. Ang Diyos ang magpaparusa. Ang Diyos ang hahatol. Kung karapat dapat parusahan at hatulan ang sino mang
nagkasala laban sa atin. Ang tungkulin natin, mag-unawaan, mag-ibigan, magmalasakitan sa isa't isa, lalo na sa buo nating sambahayan. Kaya mga anak na nakikinig ngayon, huwag kayo magtatanim ng sama ng loob, ng galit kanino man, magulang nyo, sa mga kapatid nyo, sa mga kamag-anak ninyo. Ipaubaya natin sa Diyos ang pagpaparusa sa kanino mang nagkasala. Ang tungkulin natin, magmahalan, patatagin ang kaugnayan natin sa isa't isa. Yan ang ating leksyon. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Patuloy mong kinakasangkapan ang pagsambang ito para patuloy na dumaloy sa amin ang mga salita mo. Nagabay namin sa matuwid na pamumuhay at banal na paglilingkod sa iyo. Hinahanap mo po sa amin na matuto kaming magpatawad sa kanino mang nagkasala sa amin, lalo na sa kakapatid namin sa iglesia. Ipaubaya namin sa iyo ang paghatol, ang pagpaparusa, sapagkat ikaw ang nakaalam ng bawat gawa ng sino man sa amin. Ang makita mo sa amin ay ang pagmamahal, pagmamalasakit, pag-uunawa sa lahat ng mga kapatid sa iglesia upang payapa kaming makapamuhay at patuloy na makapaglingkod sa iyo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat dahil sa iyong pag-ibig sa amin. Napatawad kami sa lahat naming mga kasalanan. Hindi ka nang hinayang sa iyong mahalagang buhay at dugo. Inihandog mo para mapatawad kami sa aming mga kasalanan. Panatilihin mo ang kabanalan ng aming buhay at pamumuhay, masang-ayong lagi sa mga kalooban ng Ama. Higit sa lahat, pagparito mo, huwag mo kaming kalilimutan. Sama-sama kami ng aming sambahayan sa pagtatamo ng pangako mong kaligtasan. Ama, umaasa kami. Pinakinggan mo ang aming panalangin. Ganap na ipinatawad ang lahat ng aming mga kasalanan. Patuloy mong pagpalain ang mga anak namin. Bigyan sila ng magandang kapalaran. Lahat panalangin namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.